Sa magiging laban nga po ng Yokohama kontra sa koponan ng Shinshu Brave Warriors, kinakailangan ng panibagong sistema ng Yokohama. Yung tandem po kasi ni Yuki Kawamura at ni Kai Sotto ay hindi na nagiging effective sa game. And bago natin ipagputol mga kaibigan, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe, no, and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alam naman natin na okay ang performance ng ating pambato na si Kai Sotto. Sa huling naging laban nila kontra nga po sa koponan ng Ibaraki Robots, very crucial talaga at intense yung naging laban. May 10 games na lamang po sila at kinakailangan maging consistent na yung kanilang pagkapanalo para makapasok pa sa playoffs ngayong season. Pero kung titignan nyo mga kaibigan, no, kinakailangan ng matinding adjustment ngayon ng Yokohama B Corsair. Panibagong sistema dapat na hindi mababasa ng kalaban. Yung sinasabi natin mga kaibigan, yung pagpasok lagi ni Kai Sotto sa ilalim at pagbigay ng bola ni Yuki Kawamura ay napag-aaralan na ng kalaban. Minsan yung mga pasa ni Yuki Kikai ay napupunta sa kalaban na to turnover lamang. At yung depensa naman ng ating pambato ni si Kai Sotto ay minsan, no, ay hindi rin umaandar, lalo na kapag dino-double team siya ng kalaban. So anong kinakailangang adjustment dito ng Yokohama B Corsair mga kaibigan para masigurado nila ang kanilang pagkapanalo sa susunod na laban nila kontra sa koponan ng Shinshu Brave Warriors. Ang next game nila mga kaibigan ay sa Miyerkules, April 10, 2024. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, no, laging naman nasa first 5 lineup ang ating pambato na si Kai Sotto. At kapag ka nag-commit or nagkaroon ng isa o dalawang foul sa early ng first quarter, si Kai Sotto ay nilalabas po agad ni Coach Aki Taketo. Hindi nagtitake ng race itong si Coach Taketo mga kaibigan dahil kailangan si Kai Sotto sa second half, sa third and fourth quarter ng game para sa malakas na depensa. Pero kung hindi naman ipapasok si Kai Sotto sa second quarter ng game ay mawawalan po ng depensa ang Yokohama B Corsair. Nakita po natin ang kakulangan sa depensa kapag walang Kai Sotto. Wala rin po kasing pumapalit na big man o sentro, no. Kapalit ni Kai Sotto kapag ka nagpapahinga si Kai. Tulad ng ating sinasabi, mas fit na fit talaga, no, bilang defender ng Yokohama eto nga pong si Kai Sotto kung ikukumpara sa ibang matatangkad na player nga po ng Yokohama B Corsair. Tignan natin mga kaibigan, yung sistema kasi kinakailangan nagbabago depende sa kanilang nakakalaban. Kapag nagiging paulit-ulit kasi ay napakabilis at madali itong napag-aaralan, especially kapag nasa top team yung kanilang makakalaban. Nakita naman natin, no, Ibaraki Robots mababa sa standings at nakakataas tayo na konti, pero natalo nila ang Yokohama sa game 2. Hindi na po maulit yan sa susunod na laban ng Yokohama kontra sa Shinshu Brave Warriors. Mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update and please pakisuporta naman po ng ating YouTube channel. At kung gusto mo pong ma-shoutout, no, please comment down below your name